shortcut po, so drive. Ayan, so halimbawa po, andito na tayo, no? Ang paggawa lang po niyan, halimbawa, ayan, my drive. So, ito siya. Ayan yung folder ko. Gusto ko naka-organize lahat. Kung mapapansin nyo po, bawat folder ko po ay may kanya-kanya po silang pangalan. So, kasi gusto ko mas madali ko siyang mahanap. So, ang ginagawa ko lang po is kukuha tayo ng new folder. Okay, let's say Smarter VA Students. Okay? So, Smarter VA course na lang. So, create. So, pag naandito na po tayo sa Smarter VA, pwede pong gawin ninyo is yung mga naandito na file mo, pwede mo silang i-move. Okay? So, paano po natin gagawin yan? Dito sa 3 dot, pwede mong gawing organize, and then, pag tumapat na yung mouse mo sa organize, move, and then, lipat mo na siya dito, move. Ayun, nawala na po siya dito sa ating mga nakakalat na mga files. So, napunta na po siya dito sa ating folder. So, dito naman halimbawa sa loob ng folder, gusto ko, may isa pa akong folder kasi gusto ko nakalagay yung iba pang mga file na nakabukod pa. So, pero gusto ko nasa loob. So, ganun lang din po gagawin nyo. Gawa lang po kayo ng new folder. Pangalanan natin tong Juby. So, para halimbawa pag gagawa na kayo ng video, ganun, dito ko ilalagay. So, pwede ko rin palitan yung color nito. Punta lang kayo dito ulit sa 3 dots, organize, and then let's say green si Juby. Okay, tapos gawa ulit ako, new folder, Jeric. Ayan. Tapos palitan natin si color ni Jeric. Ganun lang po kasimple yan. Tapos, gusto ko naka-highlight yung folder ni Juby. Ayan. So, gusto ko naka-highlight yan. Magkakaroon yan ng star. Okay? So, bago nyo po gawin yan, i-screenshot nyo muna yung before and then i-paste nyo po dito para makita ko na talaga pong naayos nyo. And then, saka po ninyo i-organize yung inyong Google Drive. Say, ang session natin is every Tuesday. So, let's say tomorrow, ang session natin ulit is 6 a.m. Ayan. So, more options tayo, ha? So, let's say, social media management discussion. Okay. So, halimbawa, halimbawa, nandito kayo sa Philippines. Tapos, yung boss nyo, sinabi sa inyo na, mag-book ka nga ng time sa akin, pero yung boss mo, nasa ibang bansa. Okay, sinabi ng boss mo, gusto ko 7 a.m. Nasa London siya. So, ang gagawin mo, ganito. Punta ka sa world time body. Let's say, ano ba example natin? Let's say yung boss mo pala nasa Sydney. Okay? I-click mo lang dito sa may plus na to yung Sydney. Itatype mo lang yung Sydney and then click mo lang pag lumabas na. Sabi ng boss mo, gawan mo nga, mag-catch up tayo ng 1 p.m. Australian time. So, dito sa Philippines, 10 a.m. na yun. Okay? So, ang ibubook mo, of course, di yung naan dito sa Philippines. Since na ang time zone natin dito sa calendar natin is Philippines. So, 10 a.m. ang ibubook mo. O let's say naman, gusto ni boss is 9 a.m. Australian time. So, 6 a.m. naman yun. Alright? So, 6 a.m. Ito na, sakto na, 6 a.m. yung ginawa natin. So, ibig sabihin, kay boss, 9 a.m. na yun. Okay? Lagi nyo i-check to kasi dito kayo magbabase ng time nila. Kasi ang gusto niya, mag-catch up kayo ng 9 a.m. Sydney time. So, ang gagawin nyo is, ayusin nyo lang yung time, ilang oras kayo mag-meeting. So, let's say, mag-meeting lang kayo ng 30 minutes. So, pwedeng hanggang 6:30. O kaya gusto nyo 1 hour kayo mag-meeting. So, hindi nyo na ito babaguhin since na ang time na ito is chinek mo na dito kay World Time Body. Okay? So, ngayon, location hindi na kailangan kasi online naman po yan. So, maglagay po tayo dito ng guest. So, ang guest natin so, let's say, ang guest ko, ito, yung sa akin na lang. Sample lang naman to. Tapos, notification, gusto ko ma-notify ako via email ng ilang minuto gusto mo. So, let's say 30 minutes. Tapos, pwede mo itong baguhin kasi si boss yan. Tapos, pwede kang maglagay dito ng details. Pwede mong sabihin, hi, boss. O kaya naman, pwede mong sabihin, hi, and please confirm if this time is fine with you. Regards, Zen. Okay? Pagkatapos nyan, kung gusto mo si guest na mag-modify, i-click mo lang yan. Kung ayaw mo, gusto mo ikaw lang, wag mo nang i-click yan. And then, ayan, may call na. Titingnan mo, itong find time, kapag medyo puno yung schedule mo. So, wag na muna natin intindihin yan, okay lang yan. And then, i-save mo na yan. Okay? And then, send. So, kung mapapansin nyo po, dito lang po yan sa calendar ng Tuesday. Paano kapag sinabi ng boss mo, every Tuesday na ang meeting nyo ng 6 a.m., ay ng 9 a.m. Australian time. So, madali lang yan gawin. Halimbawa, nagawa mo na, edit mo lang. I-click mo lang siya dito, and then click mo tong edit. Alright? So, gusto niya every Monday na. So, pupunta ka lang dito sa does not repeat. Pupunta ka sa custom. Kasi gusto niya every Tuesday na pala. Tapos,
Pwede mong gawin, never ending, kasi kung panghabang buhay mo na siya magiging boss. Or pwede mo namang palitan na hanggang kung kailan sinabi ng boss mo, pwede din yan. Halimbawa, gusto ni boss mo hanggang January 2026, tayong dalawa ay nagmi-meeting every Tuesday. Click mo lang yon or palitan natin. Halimbawa, hanggang February gusto niya every Tuesday. So, palitan mo lang yan on. So, dito na matatapos yung meeting nyo na every Tuesday, tapos 6 a.m. Tapos, i-click mo lang yung done. So, pag pinuntahan ulit natin yung calendar, so save natin muna pala, sorry. Pwede mo siyang i-resend. Ayan.